Ayan. Hello. Hello. Game na. Good evening, guys. Hello pa. Check tayo. Wala akong taga-check ngayon. Check natin. Kasi kasama ko yung may Nagka-check. bisita tayo, guys. Diba? May import si Miss Bern. Ayan. Naririnig na po ba? Ay, sorry. Layo mo na ako. Okay lang. Naririnig mo yan. Hello? 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 Ano mahina? Ano, okay na. Meron ka? Ayan. Okay. So, kumusta ang weekend nyo, guys? Kumusta ang ano natin? Ang bakasyon natin ngayong araw na ito? Kumusta ang hindi naman long weekend ngayon, no? Last week yun, no? Last week pa. Tama Last ba? week. Oo. Last week pa yung long weekend. So, last week, ano ba yung topic natin last week? Hindi ko maalala. Ano nga ba yun? Yung experiment. Sugar. Experiment natin, no? Sa sugar, about inflammation. So, yun yung topic natin last week. For today, may import ako. Okay, actually, to be honest, hindi lang ako prepared. Hindi lang ako prepared kasi ang daming pasyente today. Hindi naman po ako nagre-reklamo, Lord, na maraming pasyente. Buong araw tayong na masyente. So, aside sa masakit sa lalamunan, tuloy-tuloy mula 11 a.m. to 4 o'clock tayo na masyente. Siyempre, gusto natin no, na aside sa nagbibigay tayo ng topic ng new knowledge about nutrition, meron din tayo about sa workout. So, today, pwede tayo magtanong later kay Luis. Siya nga pala si Luis, ang aking asawa. So, magpakilala ka muna, Loves, kasi, so, bakit ikaw ang magdi-discuss ng workout? Ano ka ba? Ano nga ba tayo? Ano tayo dati po? Personal trainer po, yan. Saan po ba? Coach. Dati sa Sa Manila. Sa Manila. Huwag na natin pangalanan Huwag na kasi natin buhay pa siya. pangalanan. Isa siyang International company. international company. Nung mga panahon namin doon, siya yung sikat. Siya lang yung... Nasa kanya yung corona. Apa. Ngayon kasi, May nag-ibang kulay na rin siya. Ngayon nag-rebrand na kasi din siya. Ganyan. Tapos marami na si Anywhere something. Marami na rin siyang kalaban. Oo. And yun lang gusto ko sabihin sa kanila na ayun pala. ano yung mga certifications mo as a personal trainer? Ayun. Certified tayo sa ibang bansa po na trainer. Tapos group fitness instructor din. Group siya na Les Mills. Yan. AIM-1. International Advanced Instructors Manual po na certification. Pwede tayo magturo sa ibang bansa ng ganun. Ng group workout. Para po siyang parang Zumba. Opo, pero ito, hindi Zumba. Hindi ako sumasayaw. Yung resistance training. Resistance training po. May dumbbells. Yes. Tapos, imagine nyo guys, no? Bar and plates. Yung Zumba, 1 hour na, nagpunta ka sa isang gym, tapos meron silang group exercise class. So, 1 hour kang nagzumba. So, nagtuturo din siya ng class na gano'n, na 1 hour, tapos nabubuhat-buhat, tuloy-tuloy, ang bilis-bilis. So, cardio plus resistance training. Yes po, full body workout yan. Oo. Then, yun. Tapos, specialization natin is, one-on-one training po. Pwedeng personal, dati. One-on-one live. Ngayon, online. Opo. Okay, so, ayan nga. Sabi ko sa, kanina, sa ating poster. Sa poster natin, na pag-uusapan natin tonight, yung mga iba't ibang myths about working out, okay? Kasi ang dami na, no? Ang dami na natin naririnig. So, hindi na natin alam kung ano pa yung paniniwalaan natin. So, andito kami. If you have questions later na hindi namin na-tackle, na narinig yun yung myth about workout, ganyan, please feel free to ask later. So, mag-entertain kami mamaya ng questions related sa workout. So, yung mga
ibang concerns po natin, pass muna tayo tonight ng hindi workout related. Naging mabait lang tayo ng mga nakaraan na nag-entertain tayo kahit hindi swak sa topic. Okay, so Yeah. eto na. Ito, usually, siya halos magdi-discuss, magbabasa lang ako ng myth at saka magbibigay kung meron akong kayang ibigay. Pero ito, coach. First up po, yan. First myth is no pain, No gain. no gain. So, Yeah. bakit siya naging myth? Myth yan kasi po, hindi naman kailangan masaktan para magkaroon tayo ng gains or ma-develop natin yung muscles natin. Yan. Kasi ano lang yan po, ibig sabihin, pagka may pain tayo or adjustment yun, adjustment ng katawan natin sa bagong stimulus na ginagawa natin. Kunyari, nagsimula tayong mag-workout ngayon pa lang. Tapos first week, may pain yan, syempre. And then the second week, pagka walang pain, hindi ibig sabihin po nun na wala tayong nag-gain na Wala nang effect, muscles. o, Wala hindi nang effect sa katawan natin. Hindi gano'n. Hindi po ganun. Ibig sabihin nun, pwede ka nang magdagdag ng more resistance or pwede ka rin magstay doon. Tapos, eventually, saka ka progress. Okay? Pwede ka magdagdag ng resistance kung if you're doing resistance training. Dagdag ng konti pang time, ng more sets, yan. Okay po, so, not ibig sabihin na Pag hindi na masakit, wala nang effect. opo, huwag natin nahanapin lagi yung sakit. Yan. Kasi, kailangan din ng katawan natin ng recovery. Exactly. Okay po? Kailangan natin magpahinga kasi, yun. Hindi puro sakit. Oo, and kung ito lagi natin itong sinishare hanggat may pagkakataon, pero for the sake na to, ipasok din ulit natin. Na lalo nung nagbago tayo ng fuel. Opo, yan. Nung nagbago tayo ng fuel from our high carb days. Opo. 10 years younger 10 years kami. ago. Oo, 10 years ago. Tagal na. Na nung nag-switch kami sa ganitong lifestyle, Opo. mas less yung pain. Yes po, yes. Kasi mas mabilis yung recovery ng muscles. Alam mo yung soreness. And kapag ka nag-vacation at pag nag-cheat, okay, nararamdaman din yun na iba. Yung soreness, kaya hindi din ibig sabihin na, hindi na ako sore. Hindi na masakit. Hindi ibig sabihin nun na may mali or wag mo nang ituloy yung workout na yun. Kasi pwedeng sanay ka na nga dun sa weight mo na yun. Kasi usually yung nangyayari based sa sa experience ko. Una, kapag bago yung workout, pag bago yung program ko, ang hirap talaga tapusin. Ang sakit-sakit, ganyan. Tapos pag second week na, wala lang, mas mabilis kong matatapos, tapos parang mas carry na. Okay? But it doesn't mean na wala siyang effect kasi wala lang siya sa akin. So, tuloy lang, and kailan ba sila dapat mag-progress? Progression natin around 1 month, pinakamabilis na yun, tapos 3. 1 to 3 months, dapat magpo-progress na tayo ng mga exercises na ginagawa natin, workout, yan. O kunyari, ganito po, sabihin natin, beginner si tao, si client, yan. Ang normal physical activity niya is, wala. Couch potato. Yan. Ang potato, jellyfish. Yan siya. First, simulan mo muna sa paglalakad sa bahay. Yan. Malengke ka, naglalakad, or kung ano man. Tapos, gradually, dagdagan mo yung physical activity mo. Yung normal muna. Okay po? Kung may stairs kayo, bakit sa bahay, second floor, third floor, yan, lakarin nyo muna. Okay po? Then, slowly. Kapag let your body adopt, kasi changes. Pero, yung paglalakad is hindi laging advisable. Paano pag sobrang laki niya? Opo. Pag sobrang laki, dahan-dahan pa rin. Umpisa mo sa pag-upo, sa pagtayo muna. Siyempre hindi natin ma-assess yan. Unless, ma-assess talaga natin. Or pwede rin ba? Kailangan pala i-assess muna. Pwede rin ba po na, coach, na upper body muna? Pwede rin. Kasi di ba, kaya natin i-avoid na ma-stress yung tuhod, di ba? Yun yung i-avoid natin. Kasi weight bearing. Yes po. Kapag sobrang laki ng weight, tapos pinaglakad mo kaagad, like sabi mo ngayon nasa palengke, papunta sa palengke, ganyan. So, kung masyadong mataas yung timbang niya,
advisable, no, na upper muna yung Opo. i-workout natin para hindi stressful sa tuhod. Yes. Or, number one na gagawin natin is, siyempre, consult sa doctor tapos diet. Yan. Yun yung hierarchy po niyan. Oo. Base natin, check up muna. Check natin lahat, labs. Tapos, yung fuel na gagamitin natin Dapat para tama. yung tamang fuel natin, then yung gagawin nating output para sa sarili natin. And yes. Okay po, next na. Next na. Thank you. Okay. Ayan. Sweat is equal to fat loss. Sweat is equal to fat loss. Totoo ba yun? Siyempre hindi. Di ba? First stage ng workout natin, pag-exercise ninyo o pag-change nyo ng lifestyle, pag-add ng ano natin, siyempre papawisan at papawisan kayo. Except kung nasa malamig na lugar kayo or sa aircon na mga environment. Yan. Food environment. Tapos, una pong mawala dyan is ganito. Water weight muna. Nakuhaw na siya. Hindi ako sa nagsasalita pa. Anyway, so yun po. First na mawawala sa atin, hindi-decrease sa body natin. First month or first 2 weeks, Water. especially ngayon po mainit, is water weight muna. Yun. So, hindi ibig sabihin pinawisan ka na, ano na yun, Nag-burn ka na ng fat. nag-burn ka na ng fat. Hindi- So, pwede rin, ito lang. Ano yan? Sorry. Water loss lang. Hindi I remember na meron tayong iba't ibang body composition. Hindi lang muscles, hindi lang fats yan, hindi lang mga internal organs. May malaking part din ng katawan natin. I just don't know the exact percentage. Pero may percentage yung body natin. Malaki ang percentage ng body natin ng water. Okay? Kaya kapag mas mataas yung insulin levels mo, tapos ang dami mo pang water retention, talagang ang unang ma-shed mo is water, Water. hindi fat. Kaya huwag agad matuwa na okay, nag-sweat ako. Ibig sabihin, pag tingin mo sa timbangan, okay na yun. Okay? So, Ito pala, example pala. Sorry. Nawala ako. Sorry. Yun, di ba kunyari, nag-enroll ka sa gym, tapos nag-zumba ka, sumali ka ng gano'n. Siyempre, nag-enjoy ka, hindi mo napapansin na nakapag-workout ka, pinapawisan ka ng husto. Nagtimbang ka before mag-start yung class, tapos nagtimbang ka after. Siyempre, tuwan-tuwa ka, nag-lose ka kunyari ng 2 pounds. And then, nag-rehydrate ka na. Bumalik na rin. Di ba? Hindi ibig sabihin, si sweat is fat loss. Water muna siya. water loss. Hindi pa nag-recomposition yung katawan mo, ganun. Hindi pa nawala si fat, hindi pa na-develop si muscle. Okay pa. It takes time. Yes. Hindi agad-agad fat. Okay pa. Una is water. Water. Okay? So, third. Ito madalas concern sa akin to. Kasi guys, kung di nyo na nalalaman, aside sa pagiging dietitian, ako din ay isang certified personal trainer. So, nag-accept din ako dati ng ganito, ng training services aside sa nutrition services ko. Madalas na tanong sa akin to. Actually nga, kahit nga wala ako sa gym, madalas na tanong sa akin yan. Kapag ba nagbuhat ako, magiging bodybuilder ba ako? Ang lagi nila example, bakit si artistang Ganito. BM? Oo, yun. Di ba? Si BM yung lagi nilang Nung panahon namin. Nung panahon kasi namin. ngayon hindi natin alam kung sino na yung Oo, ganito. yes. Wala na kami kilalang artista ngayon. So, yung panahon, very usual. Natanong sa akin yan. So, Yun. sagutin mo. Especially sa babae po. Hindi naman ibig sabihin na nagbuhat ka ng barbell, ng dumbbell, is magiging bodybuilder ka na agad. Yung build mo, yung itsura mo. So, kung mangyari man yun, congratulations, napakaswerte nyo po. Very, very, yung genes nyo, very, very superior sa lahat, di ba? Kasi hindi po mangyayari yun. Kung normal normal diet yung ginagawa natin, yan, tapos, wala tayong extra, juices na tinatawag nila, na ini-inject sa katawan natin, hindi mangyayari po yun. Kasi hindi mag-i-exceed sa testosterone, yung hormones natin na yun, yung nagsasabi na build ka pa ng ganito, kaya pang i-build ng katawan mo yung ganito, nang magbabulk ka pa na ganito kalaki. Ganun. And
proper training po, and super, super, super dedication. Yun. Mahirap po yung yung pagiging malaki, pagiging bodybuilder na built. Kasi akala ng iba po is pagka naglagay ka ng juices tapos nag-gym ka, yun na yun. Hindi po. Maraming mahabang panahon yan. Dedication yan, tsaka time, effort, yan. Discipline, number one dun. Kaya huwag matakot na magbuhat. Kasi ang daming, typical yan, no? Na pag nasa gym, pumasok sa gym, tapos walang idea, natatakot silang mag-lift ng weights, lalo na mga babae. Yes. Kasi, baka maging ganito itsura ko si ganyan na artista, or baka maging masel-masel ako. Hindi ba ako magmumukhang naman yan, bodybuilder? Baka magmukha akong monster si Hulk, gano'n. Yes. Baka maging ganun daw. Oo. Hindi naman. Hindi naman. nangyayari. Even nga maliit lang na weight, natatakot na sila. Opo. Oo. So, yun. So, kailangan natin ng resistance training para ma-develop yung katawan natin, especially as we grow old or as we age. Yun, mas kailangan natin i-develop yung katawan natin. Yes, especially tayo mga babae na very prone tayo sa sarcopenia. Okay. Next. Ito na. Yan. Ab workout is equal to instant abs. Abdominal workout, magkaka-abs ka? Agad. Yung kahit yun lang yung gawin mo. Oo. Totoo kaya yun? Bakit siya miss? Yan. Di po totoo. Kasi, paano kung kunyari ako, ano ba ako? 75? 75 kilos ako ngayon, tapos puro abdominal workout gagawin ko. As a height ko is 5'7". 7. Ayun. Hindi ako magkaka-abs kasi mataas pa yung fat percentage ko. Madedevelop yung abs natin inside. Makakatulong siya, pero hindi siya lalabas unless mababa na po yung fat percentage ng katawan natin. Okay pa. Around 10, very, very visible na yan. 15, nakikita na rin. 20, ayun yung nakatago pa. Mga ganyan. Basta kailangan natin pababain yung fat percentage pa. Yes. Kaya din dito papasok yung sabi ko nga ako, tamad ako mag-workout ng abs. Na tawag sa ganun, yung target mo lang? Isolation. Isolated workout na for abs lang. Kasi naniniwala ako na nai-incorporate naman sa iba't ibang workout. Lalo na kapag maganda yung form, tama yung form. Tama yung execution, tama yung form, na-incorporate na din doon yung abs. So, ang sinasabi natin dito is, kung gusto mong magka-abs, hindi lang abdominal workout, whole body workout pa rin siya. Plus, syempre, tamang fuel. Tsaka pala po lahat tayo may abs. Hindi lang siya visible. Yan. Visible abs pala dapat. Yes. So, natakpan lang siya. Opo. May layers kasi na natakpan lang siya ng fats. Okay? So, ito na. Ito rin to. Madalas. I can eat anything as long as I work. So, ginagawa nilang dahilan. At saka, hindi na dahilan ginagawa rin nilang parang parusa sa katawan nila. Like, kunyari, hindi maganda yung kinain ko ngayon. So, i-workout ko na lang. Or itodo ko na lang yung workout ko. Ganon. Or kadalasan dati po, sasabihin ni member, ni client, workout ako ngayon 3 oras kasi bubuffet ako. Ganon. Yun. Yung susunog muna sila and then yun, kakain sila ng unhealthy, madami, sobrang wala na sa lugar. So, okay pa. Hindi parusa yung yung workout or hindi mo mababawi. Sa kahit anong workout, yung kinain mo, you cannot undo yung kinain mong bad. Ayaw natin gamitin yan, pero yung hindi tamang pagkain na ginawa mo in terms of quality, quantity, hindi niya ma-undo ng kahit anong workout. At dito pumapasok din yung lagi kong ine-explain na energy out kasi yung gusto natin, di ba? Kaya tayo nagtotodo mag-workout. And yung workout, kung hindi ka athlete, is around 10% nga lang. Kung
pa-bebe-workout katulad ko, hindi pa nga umaabot sa 10% ng activities mo na calorie out yung workout. Kasi mas mataas pa nga lumalabas yung basal metabolic rate natin or yung pagpikit ng mata, pag-inhale, pag-exhale natin, mas mataas pa, yun yung mas malaking totality ng natin, ng out natin in terms of calories. Tapos dyan papasok yung cheat day pa sila daw. Cheat day ka pa. Para mag-workout tapos I'm gonna do cheat day today. Madalas yan, Sunday po ginagawa. Kasi 1 week akong naka-diet, 6 days, and then 7th day, yun, mag-cheat day daw sila. So, hindi totoo yan. Hindi mababurn ng workout yung Hindi mga mababawi. kasalanan. Pag nag-cheat ka, gusto nyo ba nag-cheat kayo? Siyempre, hindi, di ba? Sa relationship? Hindi kayo nag-cheat. Hindi tama yan. Oo. Di ba parang sa relationship, di ba? Tapos feeling mo ma-workout yan pag nagdaya. Oo. Hindi po totoo yan. Hugot. Tapos naman ng Valentine's Day, guys. Sorry, hindi ko natin. Today na kami Valentine's Day. So, yun lang. Di ba, pag sa relationship ba gusto mo may cheat kahit once a week lang. Gusto mo ba ganun yung partner? Di ba hindi? Okay? So, more reps is equal to more result. So, ano mo na yung reps? Reps natin, Repetitions. na ginagawa natin. Yeah. Is equals to more result. Kunyari, mas maraming beses kang ganun-ganun. Ibig sabihin po ba, mas maraming result? Siyempre hindi. Hindi po. Hindi kasama yun. What if, ganito yan, scenario po natin is, what if ako, nag-plateau na yung katawan ko, tapos dadagdagan ko na lang ng repetitions. Si exercise. More result ba? Hindi po. Kailangan natin ng pahinga pa, ng diet na maayos, and rest, recovery. Doon natin makukuha si result. Okay pa? And then, papasok din dyan yung, mas matagal ba ako sa gym? Ibig sabihin, mas matagal akong, mas okay ba? Mas okay ba? Mas matagal ako nag-workout? Siyempre, hindi rin. Mas kailangan mag-focus tayo sa quality ng ginagawa natin versus yung quantity, yung time na ginagawa po natin doon. Opo. Quantity versus quality. At saka, yung proper form? Yeah. Discuss mo po. Opo, yun. Ano ba? Na mas maganda na nagagawa ng tama kahit mas lalo na pag beginner. Opo, Diba? Lagi ko napulot ko sa'yo to, na gusto ng squats, hindi pa niya kayang magawa ng tama yung squats. Kahit yung minimum na kaya niyang gawin, as long as tama yung form. Opo. Okay? Kesa sige, gano'n lang siya, gano'n. Gano'n lang siya. Pero, hindi naman nagagawa ng tama. So, walang sense. So, it's more of, sa lahat ng yata ng bagay, quality. Mauna, kesa sa quantity. Okay? So, still learning, guys. Pa-comment down naman. Magbabati muna tayo. Okay? Bati muna tayo. Saka kung still learning, pa-thumbs up po. Para alam namin kung itutuloy pa namin to. Thumbs up naman po dyan kapag learning pa. So, good evening, Ma'am at Sir, watching from Ilagan City, Isabela, nanay niya Karen. Mami Didi, hello. Okay. Good evening, useful couple. Yes. Thank you, Mami Dulce. Okay. Sir Arnulfo, mga masusugid nating tagapanood. Good evening po, watching from Ilocos Sur, Parinias. Okay. Diba yung, kilalang bus line. Baka kay Sir yun. Okay. Tapos ito na. Pa-shoutout naman po sa taga LA, Lower Antipolo. Hi, Kapsat, Joanna. Okay, ito pa yung is shoutout po from Magdum, Tagum City, Sir Ed Howe. Okay? So, ayan, thumbs up. So, si Sir Arnold po lang yata yung still learning, bakit ganun? Okay, hello po, sabi ni Sir Ed Howe na nagpa-shout out. Okay. Good evening, Miss Bern, and your hobby. Good evening daw. Hello po, good evening po. Gusto mo kayo? Gusto po kayo. Ma'am Sunshine, hello po. Ma'am, hindi ko alam paano basahin. Fines Morales.
Good evening, watching from Guam, USA. O, di ba? Nakarating tayo, Labs? Sa No, Guam. sa Guam. Oo, Guam, USA. Hello po. Sir AJ Beltran, watching from Bulacan. Hello Okay, po. hello po, mga ka-region 3 namin. Kami po ay talking from Ano? Maribeles. Maribeles. Bataan. Ayan, thank you, Ma'am Sunshine. At least meron tayong, ano no, alam natin na itutuloy pa natin live. Okay. Still learning daw po, sabi ni Sir Ed Howe. Good evening Okay po, po. Ma'am Sunshine. Okay. So, ayan, meron pang reason para magpatuloy tayo. Alright. So, more reps, more results. Mamaya ulit tayo magbabati portion. Ito, meron pa palang isa. Good evening po sa inyo, Ma'am and Sir from Butuan. Hello po. Hello po. From Butuan. Opo, sana marating namin Saan yun? sa, hindi ko nga po alam kung saan yung Butuan. Sige. Hindi ko na Google alam Maps yung, natin mamaya po. hindi ko na alam yung ano ko, Philippine Maps. ko. Okay. So, 7. Okay, ito na po yung 7th sa mga myth natin about workout. Cardio workout is the only type of exercise for weight. Okay po. So, hindi po. Kasi yung cardio workout, yan yung tuloy-tuloy na pag-exert natin ng effort ng low, lang yan, low effort na, yun nga, tuloy-tuloy. Ano po ba iba't ibang type? Types ng exercise. Ng workout. Cardio is yung running, pagbabike natin, swimming, tapos dancing, yung mga ganyan. So, hindi lang po yun yung magpapababa ng weight natin. Specifically fat. Opo, specifically yung fat natin kasi yun lang naman yung gusto nating pababain eh. Okay, so pagka puro cardio yung ginagawa natin, papasok dyan yung myth natin kanina na pag pinapawisan tayo is nag-lose tayo. Yes, may fat loss. Hindi po ganun yun. Pwede kang mag-lose ng weight and then build ng muscle kapag nag-resistance workout tayo. Marami namang diyan. Different types ng resistance workout. Pwede kang pumunta sa gym, mag-lift ng weights, pwedeng buhatin mo yung sarili mo, calisthenics, yung mga ganyan. Okay pa. So, hindi lang cardio workout yung magpapababa ng weight natin. Magpapatanggal ng fat. Yes. Actually, mas okay pa nga si yung may kasamang resistance training kasi i-compose niya agad yung katawan natin. Tutulungan niya na mag-build tayo ng muscle. And then, at the same time, while losing the fat, you're gonna build the muscle. Yep. Okay. Thank you. So, ang cardio at saka resistance training ay 2 types of exercise. Meron pang iba? Meron. Okay. Pero may mga plyometrics pa. Okay. Pero ngayon, focus muna natin yan na hindi lang cardio. Hindi lang si cardio daw. Nagpapa-lose ng fats natin. So, pwede kang mag-lose ng fat kahit nagbubuhat ka. Yes po. Especially pagka, maayos na yung fuel na yung pumapasok sa atin. Energy mo. Yes, kung hindi, alam nyo na yun, low carb. Okay? So, ito yung reason, sa totoo lang, share ko lang, guys, kung bakit mas gusto ko magbuhat. Yan, kwento tayo. Ito yung reason kung ba't gusto ko magbuhat kasi muscle gaining na siya. Pwede pa siya mag-serve as cardio. Mas naiinip kasi ako sa tumatakbo. Feeling ko sobrang stressful naman for me yung hindi ako marunong mag-jump rope pala. Jumping jacks or burpees. Alam yan ang mga nakapag-try na ng burpees. Sino kaya tao yung favorite ang burpees? Meron po ba? Pa-comment nga naman po. Kung sino. Ikaw ba yun? Hindi ako yun. Okay. So, bihira yata yung taong favorite ay burpees. Kaya, meron yan. Kaya favorite ko ang magbuhat or resistance training. Kasi it can target both muscle gain and fat loss. Okay. Ito na. Madalas ko itong nakikita sa mga groups, low carb groups. Yun. Hindi na po gumagalaw ang timbang ko. Anong nangyari? Okay. If my weight is not going down, I'm not losing fat. So, yun lang po ba, coach, ang tanging
basihan Ayun yung natin. magiging, hindi, syempre, yan. Hindi totoo po yan. Okay, so, hindi ibig sabihin na hindi gumagalaw yung timbangan. Hindi ka lulus Trim ng ng, fats. ng digits sa weighing scale po. Ito talaga. Hindi ibig sabihin nun na, ayaw nga, may tumatawag. Wait lang po alis lang si coach. Saglit lang po. So, yun, ituloy ko. Buti na lang alam ko i-discuss to. So, kapag tayo ay sorry guys, nawala ako sa focus. So, kapag tayo ay nagtimbang, hindi ibig sabihin nito na kapag hindi gumalaw ay hindi ka nag-lose ng fat. Again, lagi kong sinasabi, yung katawan natin is may composition. Meron siyang fat na part, may muscle na part. Okay, so kapag hindi gumalaw yung timbangan, lalong-lalo na kapag nag-check ka ng measurement mo sa waist, lalong-lalo na kapag nakita mo naman na medyo hupak na yung face mo, ibig sabihin, may difference. At saka, kadalasan ito yung kasunod nila. Sila na mismo yung sumasagot, no? Hindi gumagalaw yung timbangan. Pero muluwag naman yung pantalon ko. Yung hapit na damit ko is dating hapit, ngayon maluwag na. So, na-answer na rin nila. So, wag masyadong mag-focus sa timbangan kasi kapag lumuwag yung damit mo, lumiit yung waistline mo, tapos hindi gumagalaw yung timbangan, isa lang ibig sabihin nun. Nag-lose ka ng fat, but you gained some muscle. Ayan na si Coach. Na-explain ko na po yung yung Okay, so, fat loss, saka muscle mass na kapag hindi lang basihan yung digit sa timbangan, kundi yung, ayun nga, yung pinaka-easy way is yung waist to hip ratio. Kung bumababa. Kaya, lagi kong sinasabi sa mga pasyente, mag-check din sila ng waist measurement nila. At saka yung, damit. Yung mga damit nila. So, totoo po yan. Ayun yung gusto nating ma-achieve. Yung hindi masyadong gagalaw yung timbangan, kunyari. Tapos, ibig sabihin po nun, kasabay na nagko-compose yung katawan natin. Building muscles and then losing fat. Okay pa? Opo. Next time. Next! Ito na, Yeah. malapit na tayo matapos. Matapos Anday mo, na. bakit kapag ako ang dati-dami kong dinadakdak? Okay. So, ito. Supplements are necessary. Anong supplements mo ba ang tinutukoy natin dito? Lahat ng supplements ba? Na yung Yung iniinom, yung powder. Mga powder. Ako, may mga tablet din dyan. May injectables. Ayun yung mataas sa hierarchy natin. Hindi natin pinopoint dito yung supplements na vitamin supplements. Yung supplements pang-bulk. Pampabak. Or kunyari, ganito po. Ayan, hindi pala totoo yan na kailangan natin. Yan, meet yan. Kunyari, si client, coach, gusto kong magdagdag ng weight. Yan. Ito, madalas na example po. Sige, ganito gawin mo, ganito ganyan. Tapos, bumili ka ng ganito para mas mag-gain ka ng weight agad. Ano kaya yung laman nung pinapainom ni sir na yun, di ba? Ni coach. So, hindi natin alam kung okay ba yun or hindi. Pero, doon na tayo sa safe. Doon tayo sa natural. Always. Yes. Mas masarap i-enjoy na kainin yung protein. Yes po. Kesa iniinom. Kadalasan pa, yung mga iniinom na yan ay may sugar. Hidden sugars po. Yes, hidden sugars na hindi naman sugar yung nakasulat. In the form, nagbagong anyo para hindi mo makita. Okay, so more often than that is mas mataas pa nga yung concentration din ng asukal talaga sa mga ganong iniinom. Kesa yung pag kumain ka ng karne, di ba? Itlog, sobrang baba yung chances na makakuha ka ng ganong kataas na carbs. Unless yung kinain mong karne is marinated. Ay, may pala dito po sa supplements. May exception tayong ibibigay dyan. Unless gusto mo talaga as a client ni coach,
Coach, nagmamadali kasi ako kasi Kakasal na ako bukas. kasal na ako bukas. Gusto ko, maganda naman ako tignan, ganyan. Or magbe-beach ako, Boracay or somewhere. Di ba? Boracay. Magbo-Boracay. Habulin ko ng May. At your own risk. May mga Short term. short term yan. Pero, yun nga, yung drawback niyan, eventually, sinasabi ko to kasi, yun, try ko rin dati. Siyempre, di ba? Para alam natin ikwento. Alam natin yung... Saka yun yung fake. uso sa trainer. Opo, yan. Siyempre, pag Diba? trainer ka, especially dati nung panahon Mabukan ka namin, pa, di ba? O, pag Kailangan, sinabi sa'yo na, ano ka, ganito, try mo to. kailangan mukha ka talagang trainer. Malaki ka, di ba? Ano nga? Hindi malaki yung Opo, tiyan mo. hindi malaki yung tiyan mo or... Toned ka. Opo. Basta kailangan malaki kang tignan. Big, wide. So, Kailangan natin yun para mag-boost. Pero hindi siya kailangan po. para believe us. ma-achieve yung Opo. toned Yung goal mo. body or yung healthy body. Opo. Okay. Ay, meron akong hindi na isulat Ano? na myth. Like, exercise the only way to be healthy. Oo nga. Kasi mamaya, huli na yan. Huli na yan. So, ito na. Ay, huli na ba? Last na tong. Ay, last. Carb loading is essential for endurance activities. So, ano po ba ang endurance activities? Endurance Coach? activities natin pag nag-marathon. Kaya ultra-marathon. Tapos, nagbabike ka na, nag-cycle ka ng 100 kilometers or 2, 3. Yan, mga 200. Yan po. Kunyari, magmamarathon ka lang. First marathon ko to, kunyari, half marathon muna. Kailangan ba mag-carbo loading? Kain ako ng... Carbo loading, ano ba yung carbo loading pala? Kamote or... The day before or Opo. even days. Meron So, pa dati, depende. magbe-beer pa sila. Yan yung mga carbs nila. Kasi may malt daw eh. Inom pa yan ng mga ganon. The night before, tapos madaling araw, tatakbo na sila. Tayo, ganyan. So, hindi po totoo. Hindi kailangan ng katawan natin. Kasi po, yung, ilan yung kailangan natin 4 grams lang yung minemaintain. So, kung anything in excess na kinain mo plus. is, surplus pa din siya. Tapos, yun nga, tax na naman sa katawan mo to ibalik. Yes. 4 grams na yung kailangan i-maintain sa dugo, sa daluyan ng ugat in any given time. Tapos, nagbibigay ka ng 300, more than pa, no? Yes. More than. Siguro 600, mga ganon. Imagine mo yung 600 less 4 grams. Ganon kapagod si pancreas Opo. to release more insulin para ma-maintain niya, ibalik sa 4 grams. Bakit kaya naman gawin ng katawan mo yun? Bakit mo pa stressin? And meron ka namang stores from your liver, from muscles. your muscles, and fats. Okay? Opo. So, yun din yung tinatanong ng iba na baka naman matunaw yung muscles ko, maubos yung muscles ko. Hindi naman po, puro muscles lang. Papasok din dyan yung fat stores Tapos natin. kailangan natin pagka sa mga takbo-takbo nga marathon is salt or ano yun? Electrolytes pala. Yun. Electrolytes. And water, syempre. Yes, hydration. Hydration. Proper hydration. Opo. Yun yung mas makakatulong. Pero hindi namin sinasabi, no, na kunyari, bigla mo itong nabasa. Napanood mo Hindi kami. ka low carber. Oo. Kunyari, high carber ka kahapon, tapos meron Bukas. kang Bukas, may training ka. may marathon ka na Oo. kasi Sunday, madalas may takbo, diba? Yes. Hindi pwede ngayon na kinat mo na agad Huwag ganun. yung carbs mo, tapos bukas marathon ka Huwag na. po ganun. Kasi sabi ni Louis and Vern Medina. Kasalanan namin. So, hindi ganun yun, guys. Kasi Kasi nga, di ba, hindi nga tayo marathoner. Normal na transitioning lang. Nagkakaroon ka ng keto flu. Any changes sa body mo is nag-a-adopt. It would take time para mag-adopt yung body natin. Oo. Pero, kaya ganun yung mangyayari din. Na kapag ikaw ay nagbabike ka, hindi pwedeng, bukas pag nagbike ako, wala na akong carbs. Ano lang daw, asin. Asin lang. Lumakrak. Tubig. Oo, hindi pwedeng ganun. Baka nagtay ka pa sa daan. Oo, it would take time. Mag-transition din tayo properly. Kaya kapag may laban, yung athlete natin na bago, hindi natin, in-encourage natin na mag-switch siya sa lifestyle 3 months before, or sobrang bilis na lang kapag naka 1 month. Pinakamabilis natin is 1 Pinakamabilis month. na yung 1 month. 6 pinaka-safe. 3, 6, mga ganyan.
So, unti-unti, wag din natin bibiglain. Opo. So, yun yung roles na bakit kailangan din ng dietitian sa sa athletic performance, mga Opo. ganyan, para nakikita rin talaga natin. Okay? So, magkaka-connect lahat yan. And lastly, wala na sa slide ko to. Mag-thank you na yung slide ko, pero meron pa tayong isa. Yun nga, hindi ko na-type, sorry guys. Is yung, workout lang daw ang only way Para to maging healthy. Oo. So, syempre, sasagutin ko yun kasi ako yung natamaan. Opo. Nahirakan yung yung profession ko. Opo, oo. So, kailangan po is, yun na mga nabanggit na rin kanina ni Luis, yung proper fuel talaga. Okay? So, kapag po, puro workout, tas hindi naman tama yung fuel, wala rin. So, kailangan maganda yung fuel mo, tama yung pagkain mo, quantity-wise, quality-wise. Kasi, paano kung, mas maganda daw ang fuel, low carb. Eh, ang kinain mo naman bago ka tumakbo is low carb pancake. Pancake. Tapos, Almonds. naggulay-gulay ka lang. Naggulay ka lang. Low carb naman yung gulay, low carb naman yung almond Sorry, milk. pero hindi ka naman. Pero sorry, hindi. Yan, Hindi yun naman hayop. yun yung madalas na sa akin na inaaway, ina-attack ako ng mga Opo. pasyente na, low carb naman yan. Tama naman po, low carb Tama. naman po. Hindi ko naman sinabing Hindi naman mali. naalisin sa pagiging low carb. Under naman talaga ng low carb yung mga almonds, walnuts, almond bread, low carb pancakes, ng mga gulay. ganyan, shirataki noodles. Opo. Katulad din po yan sa kahit hindi ka nag-workout, kahit normal living, yes, kailangan mo pa rin ng tamang fuel, which is protein and fat. Okay? So, thank you so much. Again, I'm Luis. Baliktad Again, Ako si I'm Bern. Bern. And, Luis po. Luis po. Meron din po kaming, nag-accept po pala siya ng, ng one-on-one online coaching. Tayo din po, ako si Bernadine, na nag-accept din po ako ng, hindi na ako nag-accept ng exercise, hindi ko na kaya, guys. Ano lang po? Siya na lang. Ako na pala. Oo. Ano lang ako, nutrition coaching, financial advice. Okay? Hindi lang magtuturo ng ano dapat mong bilhin na Sun Life product, kundi pwede natin kayong turuan about paano mag-start mag-save. Kasi walang sense na bentahan kita kaagad ng insurance kung hindi ka pa marunong mag-manage ng finances. At saka kung paano natin nahabulin try natin yan, si inflation. Yes. Yan. Di ba? Mag-venture tayo ng ganyan ngayon po. May pinag-aaralan natin. Kasi gusto natin mas makapag-share pa sa inyo, makapag-give value pa sa inyo. Kaya meron kami mga ibang tinatry this time. Kasi yun, diet, we can give value with diet, we can give value regarding workout. Ang next namin is about investing. Kasi yes, I can impart some points about finances, pero yung investing part, yun yung tinatry natin mas pag-aralan ngayon at mas gusto nating mas share pa. Looking forward na mas share natin in the future. Para holistic. Well-diversified tayo. Oo. Pwede na holistic. Yun. Sabi. Diba yun? Okay, so, ito na. Ayan, Sir Mike Ayuban, watching from Bahrain. Di ba? May USA kanina, may Bahrain. Diba? Okay, si Sir AJ, into running and weightlifting daw siya. Okay. Good job, sir. Galing. Sana, tuloy-tuloy mo yan, sir. Kami dun pa lang sa isa po. Running, di pa kaya ng time. Weightlifting. Okay. Pero very, very good yan, sir. Alright. Si Sir Ed, Ma'am, sir, nag-stall na po timbang ko for almost 1 month na. Ano po magandang gawin para ma-achieve ko ideal weight na 65 kilograms. 70.1 kilogram naman ako po. So, una, kailangan nating malaman kung yung 70 kilograms ba is more of fat pa. Meron po ako dating timbangan na ginagamit para makita yung fat percentage. Pero, ano pa yung ibang mga ways? So, tingnan natin yung caliper, waist tingnan natin yung waist natin, yung dito po, kung malaki pa, nakikita nyo malaki pa. Kung marami pang visible
na nakukurot-kurot na taba. So, ibig sabihin, hindi pa na-achieve yung recomposition. Okay? Ano yung pwedeng gawin? Usually po, ina-assess po natin yung pagkain. Okay? Kasi kadalasan, ang dami-dami po sa pasyente natin, ang ganito yung problema. Nag-stall na po ang weight ko. So, quantity-wise, katulad ng sinabi natin kanina, in terms of quality, ang dami sa normal picture ng pasyente ko. Ang kinakain nila is yun na shirataki noodles, tapos may kaunting protein lang, o kaya, I'm not telling Sir Ed, how na ganito ka, pero para for the sake ng ibang nakakarinig na nag-stall yung weight nila kasi yung iba ganito. Or parang LC pancake, yun yung kinakain ng every morning hanggang sa matapos yung Gabi. day, oo. Pero yung tamang source na protein na fats is nawawala. One more thing is the total calories. Madalas is nagka-calorie deficit sila. Okay? Kapag ka nag-calorie deficit, talagang magsustall yung weight mo and eventually, mag-gain ka ulit. Okay? So, for the sake na wala tayo sa consultation, hindi natin ma-assess yan, pero yun po, kung tingin mo naman sir, yung 70.1 mo, yung 70.1 mo is wala ka nang makurot. Parang hindi na po ako ma-fats. Baka po ito yung ano mo na to. Ano yung tawag ko sa ganun? Sa parang thermostat? Ano tawag sa ganun? Wait. Ano tawag sa ganun? Sorry, nawawala kami. Diba yung parang ito na yung ideal weight na sinet ng katawan mo para set weight. Yun na yung set weight mo. Kung nakikita mo, sir, na hindi ka na ma-fats, baka set weight mo. And ito yung magandang, ito yung lagi natin sinasabi na wag masyadong, mag-focus sa numbers. Tignan mo yung, yung katawan mo kasi kahit wala kang caliper, kahit wala kang timbangan na nagsasabi ng body fat percentage mo, tumingin ka sa salamin. Makikita mo kung, okay, 70 ako, pero I look good. I look okay. Halos wala na akong fats. So, huwag mo na i-target yung 65. Okay? Kasi, lalo na po sa mga lalaki, yung ideal body weight natin, hindi natin yan tinatarget. Tulad tayo, di ba? Lalo na po sa akin. Sa mas, 5'7". Yes. Tapos, 60 lang yata yun. Parang sa kanya, 60 o 65 din, na around ganyan din yung range ng ideal body weight niya. Pero gusto ko is mas mabigat. Medyo may visceral fats pa po, sabi ni Sir Ed. So, review natin yung yung food natin. Okay, pwede rin ano tawag dito? Mababa yung chances, pero wag naman sana, no? Baka merong problem din sa gut health, baka hindi na-absorb. Kasi kahit pwede sabihin ni Sir na, Miss Bern, ang dami ko na pong nakakain. Okay? Pero baka nga po, may kinalaman na sa gut health. Kung marami nang kinakain ng protina, tapos ganito pa rin na hindi pa rin nag-lose ng weight. Okay? So, marami pong factors. Kaya, personalized po talaga tayo mag-approach lalo na yung ganitong question, na nagsustall yung weight. Okay? And sabi pa ni Sir, usually TMAD daw siya. Okay lang po kung TMAD, kung 3MAD, kung OMAD, as long as yung protein requirements, yung caloric requirements mo is maubos mo. Kunyari, OMAD ka. Pareho lang po yung dami nung kinakain ng OMAD, nung TMAD, nung 3MAD. Magkakaiba lang yung pag-spread. Yes. Okay? Kadalasan din po kasi ang akala, pag OMAD, yung parang one portion na lang. Yes. One portion. One-third ng whole day or half. TMAD. Half ng TMAD. Ganun yung nangyayari. Okay? Sir Arnulfo from Ilocos. 67 kilo, 5'7" height. Ilan po protein at calories kailangan to gain muscle weight? I'm sorry, sir, pero ito po yung binabayaran nila sa akin. Ito po yung pinag-uusapan natin during consultation. Saka po yan? Individual yan. Individualized siya. Hindi lahat ng lalaking 5'7" is pare-pareho yung protein requirements kasi kaya din ina-assess pa yan nila Doc P, ng doctors natin. Hindi pwedeng agad-agad kong tanggapin.
Kasi po nag-iiba-iba din. Baka pinakamalaking factor no na kino-consider ng ating mga doctors is yung ating kidney function. Okay, yung kidney function dito nagdedepende kung yung computation ko. Okay, so magbibigay sila Doc Fee, sila Doc Mike, sila Doc Suzette ng okay hanggang dito lang yung ano ko, yung protein requirement na pwede sa ganitong kay patient ganito. Kasi ang kidneys niya is medyo may problem. Ito namang isang patient, ang kidneys niya is functioning well, so okay lang. Parang ganun po. So I'm so sorry, pero hindi po siya pwedeng sagutin sa ganito kasi it needs po to be assessed. You need to be assessed para masagot po natin ng individualized and personalized based sa overall health status mo na mache-check ng ating doctors. Pangalawa, saka na pupunta sa akin, mako-compute na po natin. Okay? So, watching from Qatar po. Okay. So, si Sir Edhow, thanks po and God bless you more, Ma'am Bert and Sir Arnulfo. Naku, si Sir Arnulfo po ay pasyente yung ano din, viewer nating nagtanong. Okay. Ang pangalan po ng husband ko ay Luis. Nalito na si Sir Edhow. Okay. Maraming salamat. Salamat daw po, sabi ni Sir Arnulfo. Walang anuman po, you're always welcome. Thank you, Sir, ha, kasi madalas kang nanonood at madalas ka ring nagbabasa ng mga post natin at nakikipag-interact sa ating Facebook page. Okay? So, watching from Mississippi, USA. Okay, Mississippi is a long word. Ayan, nababasahin ko kung paano in-spell ni Ma'am Susan. Okay, hi Ma'am Susan, kumusta kayo dyan sa US of A? Alright, so ito na ulit ang ating pawala-walang trainer. Hello po. Shopee po. Opo. Ay. Kumuha siya ng Shopee, ng parcel. Parcel tayo. Okay, good morning po dito. Opo, Morning sa po. other side of the world tayo. Okay, any more questions guys about workout? Minsan, si Sir Edhow, kanina kasi kausap ko si Sir Arnold po. Kaya sabi niya, God bless you more, Ma'am Florence. Okay, Sir Luis po. Okay, good evening na dyan. Opo, good evening na dyan. Opo. So, si Sir Edhow, no, meron pang konting kanina, sabi niya, may konting visceral fats pa siya. So, yun yung mga na-address natin. Kaya yan, sir. Basta tamang fuel, di ba? Gano'n pa katagal na po ba kayo, Sir Arnulfo tuloy? Sir Ed, gano'n katagal na po kayo nag-workout at saka nagpa-practice ng low-carb lifestyle? Pwede po ba namin malaman? Ay, mali. Hintayin natin kasi delayed ito. Yung sinasabi ko mamaya pa niya naririnig. 1, 2, 3. Apo. And hintay pa tayo. Baka meron pang minsan-minsan lang natin mahugot ito si Sir. Magtanong na kayo ng workout. Hello, I'm 58 years old. More than 1 year sa low carb with strength exercise. Paano maiwasang pumayat? Opo, paano maiwasang pumayat? Una, tamang fuel. Pangalawa po, tamang fuel ulit. Pangatlo, Tamang workout. tamang workout. Okay po. Check na. Double check natin si fuel intake natin. Kung tama yung kinakain natin pagkain, Yung kung sapat. amount, yan. Kung sapat, tama at sapat. Opo. Pagkatapos niyan, after natin ma-assess kung tama at sapat, kung yung workout na ginagawa nyo is pang-gain ba ng muscle? Or baka naman po kayo, runner talaga. Everyday 42 kayo, 10K, di ba? Lulus talaga tayo. Yes. Po. Pero check nyo muna po, fuel. And then, kung proper workout will follow. Yes Okay? po. Mag 5 months daw siya. So, yes, Sir Ed. Ano po? Low carb. Yes, mag 5 months na low carb at saka nag-workout siguro. More pa. Oo. Dito, tsagain mo pa. Okay, hindi pa 6 months po, yan. Diyan yun na mararamdaman yung super difference to 9. 55 years old siya, 5'3". May 5 months na. 5'3". Yes, wag masyadong mag-focus dun sa weight, sa digits. Yes po.
focus sa tamang fuel. Again, doon tayo babalik. Opo. Tamang fuel. Okay? Hello, Mami Celia. Mamaya ako mag-check ng food diary mo. From Italy to si Mami. O, iba? Dami natin narating. USA. Tawag dito, Italy. Guam. Okay, thanks. Ayan. Okay. Okay. Home workout lang po. No worries po. Kahit home Opo. workout. Kami rin po, Opo, mag-asawa. home. Home workout. May part na nag-gym-gyman din siya. Pero Kadalasan, opo, bahay. bahay po. Tsaka sa totoo lang po, time consuming din siya. Magpunta sa gym. Opo. Unless yung walking kapitbahay mo lang or sa baba Tatawid ka lang. Sa nakakondo ka, apartment. tapos sa condo mismo yung gym. Ganun po. Opo. Yes. Time consuming kasi especially kung traffic pa yung place, travel pa, mag-prepare ka pa. Opo. Mag-shower ka pa sa gym. Opo. Kaya yun, home workout yung ano natin. Opo. Doon tayo nakabota. At saka kung saan tayo mas komportable. Yes. Kasi kung kahit may effort ang mag-gym, kung it will help you na your mental health, na lumabas ka. Mas maganda. Mas maganda yun. Mas maganda. So, it all depends Opo. on your comfort. Kung saan. Hindi natin ididikta na, ay, hindi pwedeng Bahay lang. bahay lang. Hindi pwede. Walang gano'n. Ako pala, Okay. sorry. So, ito, Ma'am Teresa de Milo, good evening po sa inyo. Thank you po. Good evening po. Madalas na, masugid din natin itong manonood. Okay. Nako, Mami Celia, baka ikaw ay madapa. Walking ako ng 1 hour. Opo, ingat ka. Opo, ito si Mami Celia, patient natin ngayon. Kasalukuyan nating monitoring, ongoing monitoring tayo sa kanya. Kaya, mamaya ako na po check yung diary. Nagla-live pa. Okay. So, anyone po na gustong humabol pa ng Q&A natin about fitness, about workout, kasi wala muna tayo about diet, wala muna about food. Yung binabanggit natin na proper fuel is very important. Ala namang kukontra doon. Opo. Okay? So, hintay pa tayo hanggang 7 o'clock. Okay. 3 minutes pa. 3 minutes pa. Kung may mga habol. Kumusta po pala ang inyong Valentine's Day? Are you marked safe? Paano po magpa-guide ng workout po? Message nyo lang po ako. At isi-send ko po sa inyo yung steps para mag-guide po kayo ni Luis in terms of workout. Kapag ka sa food naman po, ako naman po yung nakatoka. Opo, ako po yung nakatoka doon. Kaya sama-sama po yan na magkakasabay. Hindi sapat na puro workout lang, hindi sapat din na puro pagkain lang. Yes, at first, hinahayaan natin na mag-focus lang muna sa sa pagkain, tapos eventually moving should come din po. Okay? It doesn't have to be workout agad, okay? Pero kailangan. Okay? So sa high blood po, okay? So sa high blood po, nila Doc P muna po. Opo. I-check po nila, tapos kapag gusto niyo po malaman yung specific talaga, paano yung sukat ng mga ganitong pagkain, gaano kadami yung kailangan ninyo. Kasi meron ding mga, hindi lang po yan puro quantity, quality din po ng pagkain. Na yun yan, madalas ako na-attack. Low carb naman yan, bakit mo pinapatanggal? Lahat na lang tinanggal mo sa akin, mga ganyan. Okay? So sa high blood po, paki-message nyo po ako para ma-send ko po sa inyo mamaya. Or sana maalala kong i-comment dito mamaya after ng live yung page nila Doc Mike kung saan po ninyo saan po kayo pwedeng mag-book ng consultation with them. Tapos pagkatapos po nila, na-assess na ng doctors ang ating overall health, saka po tayo ipapasa sa inyong lingkod para ma-compute ang exact amount ng protein and fats na kailangan and calories. Okay? So, ayan. Sa 7 p.m. na. Thank you so much. Okay. You're welcome, Mommy. Parang ngayon ko lang nakita si Mommy sa live natin. Opo, mukhang bagong follower ng ating page ito. And yun nga po, maraming salamat sa lahat ng nanood. Mag-antibiotic na daw po ako.
Sabi ng aking alarm clock. Okay, so with that, mag-e-end na po kami. Maraming salamat. Again, if you need nutrition guidance, financial financial coaching, kung kailangan nyo rin po ng mag-guide ng fitness ninyo, dito po kami. Just contact us po dito sa ating Facebook page. Thank you so much for watching. Thank you po sa mga next day. Maraming salamat. Bye. Happy weekend. Enjoy the rest of the weekend. Bye! Bye!